tayo guys ng bedsheet. Dito nga pala guys, sa accommodation namin, sila din naglalaban ng mga bedsheet, kumot, punda ng unan. Sila din yung naglilinis. Kung gusto mong kalinisan yung room mo, sila din naglilinis. Sila yung nagmamap. Malinis naman yung room ko, kaya hindi ko pinapalinisan na. So, sa mga walang tao, halimbawa pumasok na yung umaga, iniiwan nila yung susi dun sa receptionist. Tapos, may naglilinis. Sa bawat floor, may naglilinis. Every week yata, nagpapalit ng mga kobre kama, kumot, yung mga ganun. Sila yung naglalaba guys. Hindi kayo ang maglalaba. O, di ba? Dito ko lang naranasan yung sa backyard. Pag-ipat nyo sa kanila din itong comforter, kumot, unan, sa kanila ito guys. Kaya pag-ipat mo, wala na. Huwag ka na magdala. Gamit mo na lang. May plato, ganun. Mga ganun, utensils. Pero yung kama, saka pobre kama, comforter, punda ng unan, kumot. Meron na sila. Sila din nagpapalit, sila din ang naglalaba. Pinaplansya pa nga nila ito eh. Di ba ang ganda? Sa ibang accommodation wala kang makikita ang ganda. Itong accommodation guys ay hindi. Provided to ng company. Libre to ng company sa amin. Di ba? Nagpalit ako, bagong palit. Naglilinis siya. Ako na lang ang nagpalit. Pero hiningi ko sa kanya. Di bali may tissue din binibigay bawat palit. Isang tissue, isang rolyo. Tulad nito, kabibigay lang kanina. Yan, 3 na ang tissue ko. Nilipin ko guys. Yan. Diba? Ang ganda. Hindi ka na maglalaba, di ka magpapakahirap maglaba. Ganito dito guys ang accommodation sa Slovakia. Goods na goods. Ganito pala guys ang dito. Tsura ng bigas. Isa-isang kilo. Yan. Pag nakasale siya guys ay nabili ko ito ng €1.19. €1.19. Sale na to. Ang original price nito ay 1.44. So maganda naman. Kaso pag umabahaw na siya, yung bahaw na tigas. Pero okay lang, may naman, iinita naman kami dyan sa kusina. Kaya, yan. Sale. Bali, ang pinagbilang kong bigas ay, yung mga empty can ko, empty bottle na recyclable, yung inihuhulog ko sa machine. Ako nun €6.15. Kaya bili ko ng bigas. 5 kilo na din yung guys. Sa 1.19. Menos gastos na. Nakatipid ka pa. Yan. Sa mga ganito guys, mga ganito, halimbawa energy drink, ganito, iniipon ko to. Kahit yun sa soft drinks guys, maliit o malaki, basta yung may mga ganito, Z sa kanila. Sa Hungary kasi 50, nakalagay 54 rin. Dito mga ganyan lang. Tapos pag hulog mo sa machine, depende yan. Iba't iba pala ang presyo ng lata, ng depende sa lagayan. May 0.35 hindi ko alam kung yun. Bote siya, yung parang Gatorade. Yan. Pakaibon ganito guys. Halimbawa, sa iba, sa company, nangangalat lang, tinatapon sa basurahan, ganito. Saka, yung mga beer, pag nag-iinom kayo ng mga kaibigan mo, yun. May ipon-ipon mo yun, makakabili ka na ng bigas at ulam. Diba? Para tipid. Yan, guys. Tapos,
Kahapon, napadaan ako sa mall ito, pinili ko. Ang mura guys, ano lang, diba? 9.99 euro. 9.99 euro ba? O siya, 9.99. Ang mura na guys, oh. 10 euro lang, halos 10 euro lang. Binili ko. Tapos yung mga winter jacket, sale na guys. Ang gaganda. Kaso gusto ko yun may hood. Nakita ko kasi doon yun walang hood. Para pag winter ayos. May saklob ka pag nag-snow. Saka di malamig sa ulo. Eh, bumili ako, nagustuhan ko to eh. Saka mura. Nasa 10 euro lang to. Times 70. 700 pesos din sa Pinas. Okay na. Ito guys yung price oh. Para mano nyo oh. 9.99 euro lang. Di ba? Yan guys, yung ano nga pala namin, agency dito, nag-hiring na naman ng ng 90 Filipinos from Hungary. Gusto nila yun, naka-base na sa Hungary. Ang kinukuha nila, hindi na sila nakuha sa Pinas kasi napakamahal nga daw ng bayad. Plane ticket, bayad sa agency, mga insurance, mga ganon. Kaya tinatarget nila, yun nasa Hungary na. Yung magtatapos na o kung gustong lumipat, yun. Depende naman sa applicant. Okay naman dito, sa iba nga, ang accommodation ay walang sila pa magbibili ng nila, bedsheet, cover kama, ganon. Tapos sila pa maglalaba, dito sila naglalaba. Wala ka nang problemahin sa kahit malaki yan. Diba, yung kumot, tsaka cover kama. Sila na maglalaba, pinaplansya pa nga nila yan. Yan, ngayon, pasok ko mamaya ay panggabi, 6 to 6. Tapos kahapon, 6 to 6 ulit. Tapos Martes, rest day ko na. Saka Miyerkules, rest day ko. Bali yung pasok ko, Webes, Biyernes. So, ang rest day ko sa susunod, Sabado, Linggo, kukunin ko yung isang araw doon. Mag-uuti ako sa Sabado. Kasi maka-cut off na eh. Dagdag sa sahod, cut off na sa katapusan. Kaya uutihan ko na yun. Diba guys? Pwede na yun kasi halos pag nag-OT ka ng isang araw, kung totoo ang schedule mo, 3 araw pa lang magtatrabaho eh. Hindi ka rugado kaya OT-han ko na yun. Saka Sabado pa, ibang bayad. Pag Sabado, Linggo, tapos overtime ka. Diba? Mindset ba? Mindset. Bye-bye guys. Pa-subscribe na lang po sa aking channel, OFW Sari-Sari Vlog. Ako nga pala si Roder, production operator ng Slovakia sa kontinente ng Europa. Shout out po sa mga kapwa ko production operator saan man sulok ng mundo. Pati dyan sa Pilipinas, sa inalasang kong company sa Integrated Microelectronics Incorporated. Sa building ng WSA. Wonderful sound for everyone pala yun. Dati nagtatrabaho ako, hindi ko alam ang meaning ng WSA. Shout out po sa inyo dyan lahat. Maraming salamat po. Bye bye po.